Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Duterte tuluyan ang kinansila ang usapang pangkapayapaan sa rebeldeng komunista. Defense Department nagpahayag naman ng suporta bagamat ikinalungkot ang desisyon ng punong ehekutibo. Kongreso handa na para sa idaraos na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. PNP, positibong mareresolba ang problema sa terorismo, iligal na droga at loose firearms sa Mindanao kung mapapalawig pa ng 5 buwan ang umiiral na martial law. Nationwide smoking ban formal lang ipatutupad sa darating na araw ng Linggo. Nakalap na libu-libong lagda para sa hiling na huwag ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab na isumiti na sa Transportation Department. ADAP, a charity institution project inilunsad ng UNTV kasabay ng pagdiriwang ng unang anibersaryo ng serbisyong kasangbahay. Una sa ating mga balita ngayong hapon, ipinakakansela na ng tuluyan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines o CPP dahil sa patuloy na pag-atake at mas maigting na extortion activities ng armed wing nito ng New People's Army o NPA. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ayaw ko na magipag-usap sa mga. Marami na akong sundalo na pinatay nila. Marami na akong pulis na pinatay nila. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nang makaharap niya ang mga sundalo ng 103rd Infantry Brigade, 1st Infantry Division ng Philippine Army sa Campo Ranao, Marawi City kahapon. Naibulalas ng Pangulo ang kanyang sama ng loob laban sa mga rebeldeng New People's Army dahil sa patuloy na pag-atake sa tropa ng pamahalaan at extortion activities. Pinayuhan rin niya ang mga sundalo na maging mapagmatyag sa galaw ng mga rebelde. Sama na mga yun, yung patay mo na malindi. Kaya kayo, binigyan ko kayo lahat ng firearms, sidearm 45. Laganin mo yan dyan. Paturatoy lang mo eh. Pagkalabas ng kampo. Ayon naman kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, hindi pa napapanahon para ipagpatuloy ang negosasyon sa mga rebeldeng komunista. Ngunit hindi ito nangangahulugang tuluyan ng isinasantabi ng pamahalaan ang pakikipagpayapaan sa mga makaliwang grupo. So, let's wait for the enabling environment. Let's see how things go. But I will always agree with Secretary Dureza that the peace process must not be closed permanently insofar as the CPP-NPA is concerned. Regarding the peace talks in Marawi, everything is on hold at this stage until there is the conditions that are favorable will be agreed upon by both parties. Una nang kinansela ng pamahalaan ang nakatakdasa ng back-channel talks ng Government Peace Panel sa National Democratic Front sa Europa ngayong weekend. Kasunod na rin ito ng ginawang pananambang ng NPA sa convoy ng Presidential Security Group sa Arakan, North Cotabato at 2 Marines sa Palawan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa kaugnay na balita, nagpahayag naman ng suporta ang Department of National Defense o DND sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kanselahin na ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines o CPP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nauunawaan ng Defense Department ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipakansela na ang peace talks sa komunistang grupo sa bansa. Ayon kay Secretary Delfin Lorenzana, ilang beses na rin namang lumabag sa ilang kasunduan ang CPP-NPA habang isinasagawa ang negosasyon. Nalulungkot lang aniya siya dahil tila naglaho na naman ang pag-asang makamit ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Nauna nang nagpahayag ng suporta sa Pangulo ang sandatahang lakas ng Pilipinas. The armed forces have been supporting, is supporting, and will continue to support the President. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Aguinaldo. Samantala, plano ng lokal na pamahalaan ng Davao City na ituloy ang localized peace talks sa New People's Army o NPA sa kabila ng ipinatitigil na pakikipag-usap sa communist rebels.
Ito ang balita ni Janice Inghente. Desidido si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na ipatupad ang matagal ng pinaplanong localized peace talks sa New People's Army. Ito ay kahit nais ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na kansilahin na ng tuluyan ang pakikipag-usap sa Communist Party of the Philippines. Whether or not the peace talks will resume in Europe, we will pursue the localized peace process here in Davao City. Specifically for the New People's Army only. Hindi itinatago ng alkalde ang kanyang di gusto sa operasyon ng NPA gaya ng serye ng pag-atake sa kampo ng pulisya at militar at pangingikil. Matatandaang noong Miyerkules, inatake ng umano'y mga miyembro ng NPA ang convoy ng Presidential Security Group sa Arakan, North Cotabato. Isang miyembro ng CAFGO ang nasawi at 5 PSG members naman ang nasugatan. Ngunit para sa kapakanan ng mas nakararami ay nais niyang magpatuloy ang localized peace process. As I said, sinabi ko naman dati pa, hindi ko talaga gusto ang mga NPA, pero as city mayor, I have an obligation to pursue just and lasting peace for the city. Sa ngayon ay nasa initial stage pa binabalangkas na executive order sa localized peace process at umaasa ang alkalde na agad na itong maipatutupad sa susunod na buwan. The executive order is still in the infancy stage. Madami pang mga edits na nagagawin, but we will come up with that. Janice Inghente, UNTV News and Rescue, Davao City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Patuloy nang sinasapinal ng 2 kapulungan ng Kongreso ang ipatutupad na panuntunan sa idaraos na joint session kaugnay ng martial law extension bukas. Kanina, naibigay na sa mga liderato ng Kongreso ang draft ng proposed rules batay sa naging pulong ng House at Senate Secretariats. Ito ang magiging gabay ng mga mambabatas sa gagawing deliberasyon at paraan ng botohan para sa hiling ni Pangulong Duterte na palawigin hanggang sa katapusan ng December 2017 ang martial law sa Mindanao. Kapag naaprubahan ay ipipresenta ang rules sa pagsisimula ng joint session bukas. Nanawagan naman ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na magtiwala sa mga sundalo sakaling maaprubahan ang martial law extension sa isasagawang joint session bukas ng Kongreso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sana po isang tabi muna natin ang bulto ng martial law ng mga nagdaang panahon sapagkat iba na po ang grupo ng mga kawal na nagpapatupad ng martial law ngayon. Ito ang panawagan ng Armed Forces of the Philippines sa publiko sakaling maaprubahan ang martial law extension sa Mindanao sa isasagawang joint session bukas ng Kongreso. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, hindi nila sasayangin ang ipinakikitang tiwala ng publiko sa AFP ngayon. Ipatutupad ng ating mga kawal, ng ating mga sundalo na may paggalang sa batas, na may pagkilala sa karapatang pantao, at ang ating patuloy na pagkiling sa legal na pamamahala at pagpapatupad ng martial law. Pagmamalaki pa nito, sa 58 araw na pagpapatupad ng martial law sa Mindanao ay wala pa silang naitatalang pang-aabuso ng mga sundalo. Ganun pa man, atin pong patuloy na inaanyayahan ng ating mga kababayan na nakaranas, kung meron man, ng pag-abuso from anyone among our ranks to come over and inform us about it. And we assure you that we're going to take action against those who might be faulted or found guilty of violation. Sinabi pa ng opisyal na hangad nila ang kapayapaan sa Mindanao para sa kaligtasan ng mga sibilyan laban sa pananamantala at pang-aabuso ng mga terorista. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Posibleng masolusyonan na ang problema sa terorismo, droga at loose firearms kapag napalawig pa ang umiiral na batas militar sa Mindanao ayon sa Philippine National Police. Ito ang balita ni Monokson. Tiwala ang Philippine National Police na malaki ang maitutulong sa buong Mindanao region kung may extend hanggang Disyembre ang martial law. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa,
Nakikita nila ito bilang magandang pagkakataon upang malutas ang mga problemang nararanasan sa naturang lugar. We see it as more of an opportunity for us to solve the ills of the society. Lalo-lalo na ito sa terrorism at saka illegal drugs. Saka itong loose firearms, tama-tama yung kung mahaba-haba pa yung martial law, mas marami tayong magagawa talaga. Inihalimbawa ni De La Rosa ang sitwasyon sa Marawi kung saan sinasabing ang pera mula sa iligal na droga ang siya nagpapagalaw at bumubuhay sa operasyon ng mga terorista. Mas bababa rin aniya ang antas ng krimen sa Mindanao kung mareresolba ang problema sa loose firearms. The lesser the firearms na classified as loose firearms, the lesser will be the crimes that will be happening in that area. Lalo-lalo na yung using the firearms na krimino na gamit ay firearms, mababawasan yan. Naniniwala si De La Rosa na may hidden agenda ang mga tutol sa martial law extension. The reason is very obvious. Meron silang sariling agenda yung nag-oppose dito na hindi naman apektado. Bakit yung mga taga-Mindanao ay gustong-gusto? Dahil nakikita ng taga-Mindanao, ako mismo taga-Mindanao ako, nakikita ko na itong martial law, this is a chance for us to solve the problems in Mindanao. Ayon sa Philippine National Police, walang dapat ikatakot ang sinuman kung ma-extend man ang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Lalo't lalo na mayroong probisyon sa konstitusyon upang hindi ito maabuso at maapi ang sinuman. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Posible namang makwestiyon sa Korte Suprema ang legalidad ng martial law extension sa Mindanao, partikular na kung ito ay hihigit sa 60 araw. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Issue sa haba ng extension ng martial law. Ito ang isa sa maaaring pagdebatehan ng mga mambabatas sa isasagawang special joint session ng Kongreso bukas. Sinabi ni Senator Joel Villanueva sa programang Get It Straight with Daniel Razon, inaasahang diringgin ng dalawang kapulungan ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang umiiral na batas militar sa Mindanao hanggang katapusan ng taon. May provision doon sa ating konstitusyon, sinasabi ng pagdiniklara yung martial law not more than 60 days. Now when you extend, ibang usapan. Iba namang usapan, no? Maaaring it's a valid issue. Argument. Valid argument. I can go with it, I can go against it, depending on what's gonna happen tomorrow. Sinabi naman ni dating Deputy House Speaker Lorenzo Erintañada na maaaring makwestiyon sa Korte Suprema kung hihigit sa 60-day prescribed period ang idineklarang martial law. Ang pwedeng gray area dito na pwedeng umakyat sa Korte Suprema, kung 60 days lang ang pwedeng ideklara ng ating Pangulo, ang Kongreso ay pwedeng mag-extend not more than 60 days also. Ngunit base sa konstitusyon, may kapangyarihan ng Kongreso na palawigin o suspindihin ang proklamasyon nito ng Pangulo. Ayon naman sa constitutional law expert na si Attorney George Erwin Garcia, wala namang nakasaad sa probisyon ng konstitusyon na nagtatakda ng limitasyon sakaling palawigin ito. Walang period. Kapag initial declaration, 60 talaga. Pero pagka ang purpose is to extend, walang period. It depends on the President, it depends sa Congress kung kapayagan nilang extension. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Kongreso handa na para sa idaraos na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Nakalap na libu-libong lagda para sa hiling na huwag ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab na isumiti na sa Transportation Department. Isinasagawa na ang mga huling preparasyon sa Batasang Pambansa para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 24. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Mahigpit na ipapatupad ng Kongreso ang no invitation, no entry at no car pass, no entry policy sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Ayon kay House Secretary General Cesar Pareja, nasa 3,000 ang inaasahang darating na bisita, bagamat may iba nang nagsabing hindi sila makakadalo. As of now,
I think former President Aquino, siya lang ang nag-decline. I don't know how many if nag-confirm na lahat na former presidents. But siya mas naunang nalaman, nakarating sa amin yung nag-decline. Sa South Wing entrance, inaasahang daraan ang karamihan sa mga miyembro ng Kongreso. Bagaman bukas rin ang North Wing para sa iba pang bisita. Inabisuhan naman ng HOR ang mga dadalo sa SONA na wag nang mag-long gown at magsuot na lang ng Filipiniana dress, barong Tagalog o business attire. Malinis na at kinordohan muna ang daraan ng red carpet ng mga bisita upang hindi pa muna madumihan. Yung sa guest natin na siyempre mga members ng cabinet and the diplomatic corps, the spouses ng members, they have their invitation and they have their car pass na where they can enter and park in here, and we have provided for that. Alas 2 pa lang ng hapon, makakapasok na ang mga bisita sa session hall at isasara ito dakong alas 3:30 para sa paghahanda sa pagdating ng Pangulo. Kaunting paghahanda na lang ang isinasagawa dito sa loob ng session hall ng Batasang Pabansa para sa gaganaping State of the Nation address ni Pangulo sa Lunes. Kung makikita nyo sa aking likuran, nakapwesto na maayos ang mga uupuan ng mga miyembro ng Kongreso, habang malinis na at nakahanda na rin ang mahigit 1,500 upuan para sa mga VIP at iba pang mga bisita. Ang helipad kung saan maaring lumapag ang chopper ng Pangulo ay malinis na rin at nakahanda na. Nilimitahan na lang sa 6 na tao ang sasalubong sa Pangulo. Sila ay sina House Speaker Pantaleon Alvarez, Senate President Aquilino Pimentel III, Majority Leader Senator Vicente Soto III at Congressman Rudy Fariñas, kasama ang House at Senate Secretary Generals. Patuloy naman ang ginagawang renovation at paglilinis sa mga comfort room. Samantala, nilinaw naman ni House Secretary General Pareja na hindi apektado ng isasagawang joint session bukas ang kanilang preparasyon para sa SONA. There are some minor problems dahil of course, we're supposed to be right now full blast in yung mga ibang gagawin preparing for the SONA. Medyo some physical arrangements na but hindi naman sila ganun kagrabe para makagulo sa aming preparations for the SONA. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inilatag na ng Joint Task Force Zamboanga ang ipatutupad na contingency plan kaugnay ng umano'y planong pag-atake ng lawless elements sa araw ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ito ang balita ni Dan Teamento. Naka-alerto na ang Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Zamboanga kaugnay ng napaulat na bantang pag-atake ng mga rebelde sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa July 24. Mas hinigpitan na nila ang seguridad sa entry at exit points ng rehiyon at minomonitor ang posibleng galaw ng mga armadong grupo sa Zamboanga Peninsula. Expected dahil doon sa Manila talagang meron na silang mga actions doon, and we are also preparing for those kind of eventualities. Maliban sa pinangangambahang pag-atake ng rebeldeng New People's Army, binabantayan din nila ang operasyon ng Abu Sayyaf Group. Ayon sa Joint Task Force Zamboanga, handa na ang kanilang contingency plan sakaling may mangyaring anumang karahasan. We are coordinating with our PNP counterparts, particularly the security sector, to also be prepared during the SONA of our President. So we'll have our contingency plan at it will be implemented if necessary. Muli rin silang nakiusap sa publiko na mag-ingat at agad isumbong kung may makikitang anumang kahinahinalang tao o bagay. Dan Teamento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sa ibang balita, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga opisyal ng Metrobank na umano'y sangkot sa kaso ng multi-million peso internal fraud. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hawak na ng National Bureau of Investigation si Maria Victoria Lopez mula pa nitong Lunes at kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot umano nito sa multi-million peso internal bank fraud. Si Lopez ang tumatayong pinuno ng Corporate Service Management ng Metro Bank. Sa taya ng mga otoridad, aabot sa 900 million pesos ang nawala sa naturang kumpanya dahil dinadala ito ng sospek sa mga fictitious o kadudadudang mga bank accounts. Una nang nagsagawa ng sariling investigasyon ang bangko at natuklasan na ilan sa mga loans na inaasikaso ng sospek ay hindi alam ng kanilang kliyente. Based on the presentation of the bank, they discovered the anomaly when their employee discovered the falsified letter
directing the bank to issue a manager's check in favor of an individual payee. That in itself is a red flag because no one is supposed to, the bank cannot issue a manager's check to an individual payee, rather to supposed to be to corporate clients only. May 30 taon na nagtatrabaho sa naturang bangko ang sospek. Inaalam din sa ngayon ng mga otoridad kung gaano katagal nang nangyayari ang iligal na aktibidad. Hindi rin isinasantabi ng ahensya na mas malaking halaga pa ang nawala dahil sa insidente. We presented here with the office of the Makati City Prosecutor Office, charging her for qualified theft, falsification, and violation of the general banking law. Kasalukuyan na ring iniimbestigahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang insidente. Our banks have their natural internal controls precisely to prevent these things from happening. So we will have to look into the adequacy of those controls. If in fact a significant crime happened within the bank. No system is perfect, but the bank is expected to be resilient to these things. Samantala, iginiit naman ng Metro Bank na hindi apektado ang kanilang mga kliyente ng naturang insidente. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Inilabas na ng Korte Suprema ang summary ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mahistrado. Nananatiling pinakamalaki ang net worth o yaman ni Justice Francis Hardelesa at ng kanyang asawa na may 252 million pesos. Sinundan siya ni Justice Mariano del Castillo at Alfredo Benjamin Caguiwa na may kabuang yaman na 138 million at 121 million pesos. Nananatili naman pinakamahirap si Justice Marvic Leonen na mayroon lamang net worth na 2 million pesos. Pinakamalaki naman ang itinaas ng net worth ni Justice Lucas Bersamin na kumita ng 12 million pesos nitong nakaraang taon. Habang si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, tumaas ng 2 million ang net worth. Nilinaw ng Bureau of Customs na para rin sa kapakanan ng overseas Filipino workers ang ipinatutupad na bagong regulasyon sa Balikbayan Box. Ayon sa kawanihan, local forwarders ang dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng negatibong konotasyon na pahirap lang ito sa mga Filipino na nasa abroad. Makakausap natin sa telepono si Maki Libradilla para sa detalye ng ulat na yan. Maki, go ahead. Yes, Angela, ang kanilang batikos hanggang sa social media ang bagong regulasyon ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box. Ito ay kaugnay ng pagdedetalye ng sender ng nilalaman ng kanilang package. Ngunit ang paliwanag ng BOC para din ito sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Nais lamang anilang mapangalanan ang mga gamit o bagay na pinaghirapan nilang ipunin upang maipadala sa mga kaanak sa bansa. Ayon sa customs, ang maling konotasyong ito ay bunga ng mga pansariling interes ng local forwarders o deconsiderators. Paglilinaw ng BOC, hindi naman obligadong isama ang resibo ng mga item na laman ng box kung hindi ito bago at hindi mataas ang presyo. Paninigurado lang anya ito na hindi naaabuso ang pribilehiyong ibinigay ng pamahalaan sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na hindi na bubuwisan ang mga balikbayan box na hindi lalagpas ang nilalaman sa 150,000 pesos. Paraan din umano ito upang maiwasan ang smuggling sa bansa dahil detalyado na ang laman ng box. Consent lang naman sir kasi kung alam mo kung nanloloko ka, alam mo na nanloloko ka ng bayad mo, 'di ba? So kung nagpadala ka ng 20 na MacBook Air, hindi ho talaga dapat tax and duty free. Hindi rin umano pahirap ang bagong regulasyon at walang dahilan para ma-delay ang delivery ng mga package. Ulitin natin, i-itemize mo, 'di ba? Kung kahit na malengke ka ng isang araw lang pinuno mo, it will not take you siguro 1 hour to write kung ano yung nilalagay mo doon. Kasi isang box lang yan eh. Samantala, muling pinayuhan ng customs ang mga magpapadala ng balikbayan box na natanging sa mga legitimate, authorized at registered forwarder lang makipag-transaksyon. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla. Live na nagulat mula sa Quezon City.
Kinwestiyon naman ng grupong LILAC ang pag-i-issue ng Department of Labor and Employment ng identification card sa overseas Filipino workers. Ayon kay dating Labor Undersecretary Nicon Famironag, dapat klaruhing mabuti ng DOLE ang mga panuntunan ng pag-i-issue nito. Nililaw din aniya na hindi sila tutol sa iDole card, ngunit dapat malaman ng stakeholders ang buong detalye tungkol dito. Tulad na lang aniya kung saan kukunin ang pondo at kung ano ang kapakinabangan ng mga OFW dito. Ang sinasabi lang namin is mukhang hilaw ang pagkakaluto at hindi inaral na mabuti. Kasi katulad nga, meron na bang private data policy ang DOLE na hinihingi ng National Privacy Commission? Ang DBP ba, meron na ba? Ang DCI, meron na ba? Ang PhilPost, meron na ba? Meron na ba silang control officers? Dalawang 2,777 araw na po o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Nationwide smoking ban formal lang ipatutupad sa darating na araw ng Linggo. ADAP, a charity institution project inilunsad ng UNTV kasabay ng pagdiriwang ng unang anibersaryo ng serbisyong kasangbahay. Naisumite na sa Department of Transportation o DOTR ang libu-libong nakalap na pirma ng mga pasahero at Transport Network Vehicle Service drivers o TNVS drivers na humihiling na huwag ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab. Ito ang balita ni Joe Manano. Bumuhos ang suporta ng libu-libong pasahero na tumatangkilik ng Uber at Grab sa isinagawang signature campaign ng iba't ibang mga grupo ng mga Transport Network Vehicle Services. July 7 nang ilunsad ang naturang kampanya upang ipanawagan sa pamahalaan na itigil ang plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na panguhuli sa mga kolorum na TNVS. Sa loob ng halos 2 linggo, umabot sa higit 100,000 lagda ang nakuha ng mga grupo sa online petition. Nasa halos 13,000 naman ang kanilang nakalap mula sa mga TNVS driver at operator at higit 4,000 pirma mula sa kanilang mga naisakay na pasahero. Sa pamamagitan ng petisyong ito, umaasa ang TNVS groups na muli silang makapag-ooperate bagaman nakabinbin pa rin ang aplikasyon ng kanilang mga prangkisa sa LTFRB. Katwiran ng mga ito, naisumiti na nila sa ahensya ang kanilang mga aplikasyon at naibigay na rin ang mga kaukulang dokumento para sa kanilang prangkisa. Umaapela ang mga grupo na sana'y resolbahin agad ng LTFRB ang issue upang malaya at lehitimo na silang makabiyahe sa mga kalsada. Sana po mapagbigyan po lahat ng hiling ng Grab pati Uber na malip na po ang suspension para makapagtrabaho po kami ng maayos. Isipin po natin, ang dami pong mga tambay na nabigyan ng trabaho dahil po kay Uber at saka Grab. Isipin nyo lang po yun kung ganong kalaking bagay po yun na mahahatid sa kanya-kanilang mga pupuntahan na ligtas yung kanilang mga kaanak. Naisumiti na ng mga ito kanina sa tanggapan ng Transportation Department ang kanilang petisyon at personal itong tinanggap ni DOTR Undersecretary Tomas Orbos. We'll have to review this definitely, di ba? But I guess the point of all of this is that sabi ko nga sa kanila kanina, we're servicing the same constituent. Tao rin naman, commuters ang kailangan natin tignan eh. So definitely the government will listen and we'll find ways and means on how to resolve this. Muli namang nilinaw ng DOTR na hindi nila ipinatitigil ang operasyon ng Uber at Grab. Subalit umapela rin ang ahensya sa mga ito na ibigay sa LTFRB ang mga kaukulang impormasyon upang makapagbigay ng tamang aksyon sa usaping kinakaharap ng mga TNVS. Joe Manano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
May katapat ng parusa simula sa Linggo ang mga maninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Bunsod ito ng formal na pagsisimula ng pagpapatupad ng Executive Order No. 26 o ang nationwide smoking ban. Bahagi ng paghahanda, nagsagawa ng campaign drive ang Department of Health ngayong araw sa ilang piling pampublikong lugar sa Maynila. Layo nitong ipaalala sa publiko ang nalalapit na implementasyon nito. Nakasaad sa EO26 na dapat magtakda ng isang enclosed area ang isang gusali o establishment para sa paninigarilyo. Gayunman, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng smoking area at pagbebenta ng sigarilyo sa Center of Youth Activities gaya ng paaralan at basketball courts. Ano po ang kaibahan nito sa ibang lugar na may absolute smoking ban? Ito po ay kailangan na wala hong nagbebenta ng sigarilyo sa 100 meters around its perimeter. Hindi rin anya maaaring maglagay ng kani-kaniyang smoking area ang mga restaurant at coffee shops na nasa loob ng mall dahil kailangang iisa lang ang itatakda sa bawat establishmento. Inaasahan din ng DOH na nag-organisa na ng Smoke-Free Task Force ang mga pamahalaang lokal upang mag-monitor sa mga pampublikong lugar. Ayon sa DOH, ang mga LGU ang magtatakda ng multa sa mga mahuhuling lalabag sa smoking ban batay sa kanilang city ordinances. May itinakdang hotline din ng DOH sa numerong 02-711-1002 para maaksyonan ang violators. Ang i-report nyo po sa amin pag tinanggap namin yung tawag ay anong oras nyo pong nakita yung violation na nigarilyo. Iipunin namin at yung mga reklamong punto ay makararating sa mga pamahalang lokal sa pamamagitan po ng DILG. Binigyang diin din ng DOH na saklaw din ng EO ang mga public at private vehicle drivers. Walang lulan na riding public, so hindi mo pwedeng sabihin na nakapark, hindi gumagalaw yung traffic. Dahil public place yan, doon ka lang sa smoking area. Samantala, bukas din ang 24/7 quit line ng DOH para sa mga nais nang itigil ang kanilang paninigarilyo. Seryoso ang DOH sa kanilang kampanya na mabawasan ang mga taong nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Ang pagtatakda ng smoking ban ay mangangahulugan rin ng pagsalba sa 188 bilyong pisong pondo na inilalaan ng kagawaran sa pagpapagamot ng mga taong nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Itambungan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang retirement honors ni Police Chief Superintendent Danilo Maligalig sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Si Maligalig ang Deputy Director for Administration sa Criminal Investigation and Detection Group ug nagretiro karong adlaw. Sa iyang pagpamulong, giisgutan niini ang mga niagi niyang assignment o accomplishments sulod sa 30 ka tuig niya sa serbisyo. Nagpasalamat usab kini sa higayon nga gihatag kaniya ni General De La Rosa aron mamahimong usa ka general. When the President announced live sa TV around 2:30 a.m. na I am appointing si Batonga as Chief PNP, tinext ko agad. Uy! In-acknowledge. Yes sir, noted. Samtang milakaw dayon og wala nami atubang pa sa media si PNP Chief tungod kay gipatawag kuno kini sa Malacañang. 40 ka mga barangay sa Sugbo ang nadugang sa listahan sa mga deklarado ng drug-cleared barangay. Kini ang balita ni Gladys Tuabi. Human niagi sa masusing proseso, 40 ka mga barangay sa Cebu ang napuno sa listahan sa drug-cleared barangays. 29 niini gikan sa Bogos City, samtang ang 11 gikan sa San Remigio. We were able to kanang rehabilitate kanang mga surrenderies nato and make them kana ganing amo magunis lang gihimog drug warriors. Panawagan sab sa PDEA sa mga lokal nga opisyal na padayong bantayan ang ilahang sakop batok sa operasyon sa illegal nga drogas. They should work for it and they should maintain their drug cleared status. Pahinumdum usab sa PDEA nga pasakaan nila og reklamo ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan kung mabalik ang drug operation sa ilahang barangay. Gladys Tuabi, UNTV Balita og Rescue, Cebu.
Sa laing balita, kapin sa 200 kapunuan sa mangga ug akasya ang gitanom sa mga volunteer sa Rotary Club of Malolos sa Barangay Matimbo sa Bulacan. Samtang 700 ka mga tao nga adunay kabilinggan sa lawas ang nakadawat og regalo subay sa pagsaulog sa National Disability Week. Kini ang balita ni Danny Munar. Nagpakitang gilas sa pagkanta, pagsayaw at pagtula ang ilan nating kababayang may kapansanan sa ginanap na 39th National Disability Prevention and Rehabilitation sa Palayan City kahapon. Tumanggap rin sila ng regalo mula sa lokal na pamahalaan gaya ng bagong wheelchair, artificial legs, saklay at mga tungkod. Bukod pa ito sa tig 2,000 cash para sa 700 PWDs. Tutulong-tulong po ang lahat po ng hensya para po doon sa mga plano natin, para po sa kanila na kung saan binibase din po namin ito sa kanilang mga pangangailangan. Iniulat din ng lokal na pamahalaan na 6,000 PWD na ang sumasailalim sa Special Education o SPED program ng Department of Education sa lalawigan. Samantala, isang tree planting activity ang isinagawa sa Bulacan ng Rotary Club of Malolos District 3770 kahapon. Pagdating ng panahon, talagang malaking protection to pagdating sa baha. 200 puno ng mangga at akasya ang itinanim ng volunteers at ng Rotary Club Malolos sa Barangay Matimbo. Kung sakali po't lumaki ay mapakinabangan. Bawat Rotarian ay makapagtanim ng bawat isang puno man lang. Na magkaroon po tayo ng pagtatanim sa bawat club ng ating distrito. Ang aktibidad ay pakikisa ng grupo sa pagdiriwang ng Environment Protection Month. Kasama ang Bulacan News Team, Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Ug kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Isinusulong ng Philippine Eskrima Cali Arnis Federation ang pagbuo ng Arnis team na lalahok sa international sport competitions. Samantala, mga grandmasters sa Arnis ang binigyang pagkilala sa Pinoy Martial Arts. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Kinilala na ng Philippine Sports Commission ang Arnis ngayon bilang opisyal na national sport. Bunsod nito, puspusan ang pagpupursige ng Philippine Eskrima Cali Arnis Federation o PICAF na bumuo ng national team na lalahok sa international sport competitions. Pag naumpisa na namin dito sa Pilipinas na lahat po tayo ay united, pwede na tayo makapagbigay ng rules at competition sa ibang bansa at pag nangyari yun, pwede na isama ito sa Asian Games, pwede na ito masama sa ASEAN Games at ang ultimate dream po namin ay maisama po ito sa Olympics. Ikinatuwa naman ng Arnis Grandmaster na si Dionisio Cañete ang suportang nakukuha nila ngayon mula sa pamahalaan. Finally, the government in December, they decided that no, we have to reorganize because the art has not improved. So with this, everybody is happy now. That's happy. And while we have 40 member countries, we expect to increase it to 60 to 100 the next 2 years with the support of the government and PAC. Samantala, binigyang pugay sa isang pagtitipon ang nasa 40 elders o grandmasters ng Arnis sa Pilipinas. Ito ay bilang pagkilala sa kontribusyon nila sa martial arts. Kasalukuyan din nagsasagawa ng qualifying tournaments ang PICAF sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa Batang Pinoy National Championships ngayong Setyembre. Ang magwawagi dito ang kakatawan sa Pilipinas sa 16th World Eskrima Cali Arnis Federation Championships o WICAF sa susunod na taon sa Hawaii. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang Adopt a Charity Institution project ang inilunsad ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Serbisyong Kasambahay. Ito ang balita ni Grace Cassie. 5 charity institution ang nabigyan ng tulong kasabay ng pagdiriwang ng unang taon ng award-winning TV and radio program na Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Kabilang dito ang orphanage para sa mga matatanda at may kapansanan ng Kamanggagawa Foundation sa Santa Maria, Bulacan, Sanctuary Center for Women sa Mandaluyong, Grace's Home for Elderly sa Quezon City, Haven for Abandoned Children at El Sigaches Village for Physically Challenged and Mentally Ill sa Muntinlupa City. Inayos na mga bumubuo ng
ng programa ang mga pasilidad ng nasabing charity institution. Namigay rin ng mini tindahan o pangkabuhayan package sa ilang piling benepisyaryo. Sa isang buong linggong selebrasyon ng programa na i-turn over na ang inayos na mga gusali sa recipients. May libreng medical mission ding isinagawa para sa mga taong kinukupkop sa bawat charity institutions. At binigyan din sila ng ilang mga bagay na maaari nilang magamit pang araw-araw. Ano ba ang may paglilingkod ko naman po sa inyo? Ang programang Serbisyong Kasangbahay ay konsepto ni Kuya Daniel Razon na may layuning makapaglingkod sa mas maraming nangangailangan. We are very thankful una sa Panginoon dahil naka 1 year tayo dito sa Serbisyong Kasambahay. With God's help, ang isa naman lagi nating gustong magawa is makapagpatuloy. We have expanded yung ating mga medical missions na ginagawa and we are coming up with the new medical itong ating mga mobile clinics, and at the same time we're also opening yung ating mga diagnostic centers. Sa nakalipas na isang taon, araw-araw nagsasagawa ng libreng medical at legal consultation ang programa. Naging daan din ito upang sumuko sa pamahalaan ng ilang drug users at makauwi sa bansa ang ilang Filipino workers na na-stranded sa Saudi Arabia, katulong ang partner agencies. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa akin at nakauwi pa ako ng buhay. Lalong-lalo na po sa mga mahal ko sa buhay, sa UNTV. Maraming salamat. Salamat po sa tulong nyo sa akin itong programa nyo. Thank you. Talagang pong hindi ko po makakalimutan ito dahil ang programa ay kinilala na bilang Best Public Service Program sa 2017 World Class Philippines Award at Most Outstanding and Trusted Public Service Program sa National Customers' Choice Award 2016. Kasama ni Kuya Daniel Razon bilang host ng programa sina Miss Anne Rentoy at Attorney Dat Gancayco. Ayon kay Kuya Daniel, sa tulong at awa ng Diyos ay hindi magsasawa ang programa na mag-abot ng kanilang kamay sa mga nangangailangan. Dahil iba ho ang serbisyo kapag ito'y serbisyong kasangbahay. Grace Casin para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela. Maraming salamat sa iyo, Joyce. Happy weekend sa iyo. Kahit medyo uulan daw, sabi ni Ray. Oo nga, uulan. So, magdala ng payong. At ikaw pagaling ka rin. Oo nga eh. Dahil may SONA coverage tayo sa abangan nila ang ating coverage sa SONA sa Monday. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!